Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Drug den operator patay, 2 arestado sa anti-drug operation sa Maguindanao del Sur. Kondisyon ni Pope Francis nananatiling kritika. Paglagda ni PBBM sa postponement ng BARM elections, ikinalugod ng Bangsamoro government. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang isang drug den operator habang 2 iba pa ang arestado sa anti-drug operation sa Buluan, Maguindanao del Sur, ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay PDEA BARM Director Gil Cesario Castro, nangyari ang buy-bust operation sa Barangay Siling sa tulong ng militar at pulisya. Nagpapatok umano ng baril ang suspect na si Roland at sinubukang tumakas, habang ang isa pang suspect na si Dats ay nakipagbarilan di. Nagresulta ito sa 15 minutong palitan ng putok kung saan nabaril si Dats at kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital. Arestado naman ang 2 suspect na sina Memo at King. Nakuha sa operasyon ang 25 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos, drug paraphernalia, isang motorsiklo at isang 9mm machine pistol. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nananatiling kritikal ang lagay ni Pope Francis matapos itong makaranas ng respiratory attack sa ika-9 na araw ng pananatili nito sa ospital dahil sa double pneumonia. Ayon sa Holy See Press Office, nagka-prolonged asthmatic respiratory crisis ang Santo Papa na nangangailangan ng aplikasyon ng high-flow oxygen. Dagdag pa nito sa blood test sa Santo Papa, kinakitaan ito ng thrombocytopenia na konektado sa anemia na nangangailangan naman ng blood transfusion. Una nang sinabi ng Vatican na hindi muling makapagde-deliver ng weekly Angelus prayer si Pope Francis. Patuloy naman ang pagdarasal ng mga debotong Katoliko sa paggaling ng Santo Papa. Malugod na tinanggap ng Bangsamoro government ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaliban ng BARM parliamentary elections. Sa isang statement, sinabi ng BARM government na ang pag-reschedule ng eleksyon ay isang welcome development para lalong mapalakas ang pundasyon ng autonomous governance. Nagpasalamat din si BTA Chief Minister Ahod Ibrahim sa Pangulo at sa iba pang naging instrumento sa pagpasa ng batas. Noong Biyernes nang inaprubahan ni PBBM ang postponement ng BARM elections mula May 12, 2025 na ngayon ay idaraos sa October 13, 2025. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lidon, nag-uula. in thy name, In thy name. in thy name, In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.